Vice Mayor ng Bayan ng Buwan. And of course, sa lahat po yung lahat. Magandang tanghali. Kamusta na po kayo? Agila pa rin for 2025. So una-una, maraming salamat sa inyong taus-pusong pagtanggap sa grupo ng Team Agila. And of course, nais pagpagmalaki ang ating mga kasamahan sa bayan ng Datupian. Ang ating mayor, alam ko po ang ating mayor, napakatyaga po ng ating mayor na hindi ko po sukat akalain na lahat ng sityo, lahat ng barangay ng bayan ng Datupian ay kanyang sinuyor. Ang usapan natin ng ating magiging mayor sa bayan na ito, pag hindi siya magtrabaho in one term, pwede nyo na siyang pahintuin bilang mayor. Pero pag nakita nyo magtrabaho ang mayor ninyo, ang vice mayor ninyo, na si Pia Tugunan, 10 ng kayang konsehales, ipagpatuloy natin para sa ganon, lumaki, lumago, at gumanda ang bayan ng Datupian. Okay ba sa inyo yun? Bigyan natin siya ng pagkakataon, mailunglong natin sa bayan ng Datupian ang mayor natin na si Mayor James Blanc. Number 1, sa balota, ang ating vice mayor na si Vice Mayor Datupian Tugunan at ang kanyang 8 konsehal, bigyan po natin sila ng pagkakataon. Ang aking mga kasamahan sa Kongreso, tandaan po natin, hindi pa po umabot ng 3 taon ang ating Congressman Muhammad Dong Paglas. Pero nakita niyo ang trabaho ng ating congressman. Lahat na ata ng munisipyo na bigyan niya ng training center. Tama? At hindi lang yan. Yung mga road widening natin. Sa loob lamang ng maiksing panahon, gumanda ang national highway natin dahil yan po ay sa tulong ng ating congressman na may isang salita. Pag sinabing gagawin ko, gagawin at gagawin ng ating congressman yan. Dahil ang ating congressman, damalayan sa Tandalbuto. May isang salita ang ating Congressman Muhammad Dong Paglas. Ang ating namang vice gobernador, Dato Bensa Ampatuan. Pwede ko may pagmalaki sa ito dahil nakapagtapos siya ng kolehiyo, hindi naman basta kolehiyo. Siya ay political science na nakapagtapos sa LaSalle University. Naging mayor ng ilang termino, 3 terms, naging vice mayor, at ngayon kasama na po natin nandito sa probinsya ng Dalaga bilang maging vice gobernador ng lalawigan ng probinsya ng Maguindanao del Sur. Ang ating mga board members, siguro nakapagsalita na sila bawat isa sa kanila. Nandito yung mga veterano, nandito yung mga mag-re-elect muli. Ang katauhan ni Jennifer Capalunod, ang ating board member. And of course, kasama rin po natin dito ang dating mayor ng bayan na Saricagua, Mayor Zahara Upang Ampatuan. And of course, ang anak ng dating board member na ngayon tumatakong mayor ng bayan ng Libuluan, walang iba kundi si Bay Princess Nibimba. Kasama po rin natin dito si Dato Omer Baga. And of course, yung madalas natin inuutusan para magkaroon ng katahimikan, hindi lamang sa bayan ng Datupian, maging sa buong Maguindanao. Actually, in one Maguindanao, pag may gera, madalas sinasabihan ko, puntahan mo, baka pwede natin makausap na hintuan natin
ang gulo dahil lahat tayo ay Bangsamoro. Kailangan pang jihad, yung patayin mo ang kapwa Muslim mo. Dahil pinapatay mo ang kapwa Muslim mo. Dahil sa grupo ng gobyerno may malasakit sa Maguindanao, lahat-lahat ay welcome po sa grupong ito. Mula 2019-2022, hindi nyo po nakitaan ang grupo na ito na magpag-away kahit kaniman. Nung ako ay tumakbo bilang gobernador 2019, kung ating po matatandaan, ang bayan ng Datopian, hindi po ito naging kakampi ng grupo ng gobyerno may malasakit sa Maguindanao. Ganon din po noong 2022. Ganon pa man ang serbisyo natin ay patuloy natin binibigay dahil ito ay kapakanan, pera ng taong bayan at hindi ko po pera. Hindi po pera yan ng isang tao, kundi pera ng bawat isang mamamayan sa lalawigan ng Maguindanao del Sur. Liban ko doon, actually, hindi ko sana gustong bagitin, but binanggit na rin kanina ng ating mayor, binanggit na rin kanina ng ating board member Franco, na meron ng kaso kailangan sa amin. Isa lamang ang masasabi ko, nagkasama tayo 2022, nagkasama tayo 2019, ang bayan ng Datopian hindi natin naging kakampi. Hindi naman yun, 2019, ang dami ko mga basher dahil no one believes na tayo ay magkatagumpay sa larangan ng politika bilang gobernador ng One Maguindanao noon. Kung titignan natin, babalik na lang tayo 2019, siyang na munisipyo lamang ang naging kakampi ko. Ngunit, tandaan po natin, meron ba tayong binalikan? Wala. Meron ba tayong tanim ba tayo ng sama ng loob? Wala. Alam po natin na hindi perfecto ang pamilya. Sa lahat po na nakikita natin sa Facebook, nandoon na yung pambabash, nandoon na may yung mga karikature, nandoon na yung mga gawang istorya ng pangkalit, halo-halo na. Pero lahat nun, pinagtawanan ko lang. Dahil ang totoong serbisyo, you have to focus for the benefit of your constituent, not for any individual na magbabatikos sa inyo. Ngunit isa lamang aking masasabi, kung baga sa dagat na maalon, ang dagat na maalon, pag ikaw ay pumunta sa ilalim, yan ay tahimik. Tahimik at malinaw. Kaya, ang nais ko lamang sa kabilang partido, kayo po ay pumailalim at nang makita niyo kung sino ba ang totoong may gawa nito. Dahil, ang grupo namin na ito, hindi na po namin pinakailangan ng gawa ng kalokohan. Bakit ko nasabi sa inyong lahat na sabihin natin, we only have 29 days more to go. Mag-e-election na. Hindi sa pagmamayabang, nag-aantay lamang kami ng aming proclamation. Naniniwala kasi ako sa kasabihan, ang pikon ay talo. Wala pong pikon sa grupo namin ito. Bagos, serbisyo lamang ang nais namin maipamahagi sa lalawigan ng minamahal natin Maguindanao del Sur. Dahil wala ibang magmahal dito, kundi tayo lamang. Kaya mga kapwa mga Bangsamoro, yung mga naghahawak ng baril, ang aking pakiusap sa inyo, tayo ay magkadugo. Hindi tayo dapat magpatayan.
Dahil tayo ay kapwa Bangsamoro. Bagkus tayo ay magsiupo sa isang lamesa, alamin natin, ano ba ang pwede maitulong ng gobyerno sa inyo? Ano ba ang pwede maitulong ng gobyerno may malasakit sa inyo? At nang sa ganon, maging tahimik, mapayapa ang ating minamahal na probinsyang Maguindanao del Sur. Tigilan na po natin ang pag-aatake sa bawat munisipyo. Dahil walang masisira dyan, kundi yung mga sibilyan. Kawawa naman yung mga sibilyan na mag-umpis buhay na wala namang kinakalaman sa politika. Ang kanila lamang ay ang pumili kung sino ang nais nilang iluklok sa lalawigan ng Maguindanao, maging sa munisipyo na iyong minamahal. Tandaan po ninyo na ang grupo ito, tingnan niyo maigi ang mukha. Wala pong mga returnee, walang balik loob. Ang grupo ito, bagkus mula sa pinaka-umpisa, naging parte na po kami ng gobyerno. Kaya hindi na namin kinakailangan ng amnesty sa grupo ito. Dahil hindi kami naging rebelde. Ano ka lang ginawa namin? Sumuporta kami bilang pagmamahal sa Bangsamoro. Sumuporta ang buong grupo upang ma-ratify ang BOL into BARN. Dahil pagkakaalam namin, ang BARN government will benefit each and every Bangsamoro in the entire region of BARN. Para sa akin lahat yan. Kaya kung meron mang bumigay sa inyo, magbigay na kahit anong halaga, tanggapin nyo yan ng walang kapalit. Dahil yan ay para sa inyong lahat. Hindi yan para sa isang tao, hindi yan para sa rehiyon, bagos pag-aari po natin, lahat yan, dahil yan ay 5% income nationwide. Ibig sabihin, income tax natin yun. Hindi lamang ang taga-Bangsamoro, bagos nag-contribute ang buong Pilipinas para makamtan natin ang black grant na sinasabi. Kaya masasabi ko lamang, imbis na tayo ay mag-away-away, kakaporma na lang ang ilatag natin sa ating mga konstituent. Kung ano ang maaaring gawin natin, kung ating katunggali ba ay nararapat maupo sa isang posisyon, kung ating katunggali ba ay may kakayahan mamuno sa probinsya ng Maguindanao, kung ating mapipili ba ay may kakayahan magsalita kahit kanino, at kung ating mapipili ba ay may kakayahan magsalita, maging English man, maging Tagalog, because you are representing not only municipality, hindi lang munisipyo yung representative, bagos hindi lang ang iyong probinsya, minsan inaayayahan ka pang pumunta ng ibang bansa upang i-represent, ipagmalaki mo ang iyong minamahal na lalawigan. Mula na ako umupo bilang gobernador, pumunta ako rito way back 2013 bilang mayor. My dream, ang aking dream is to make Dato Blasani Municipality, dahil yan po ang unang munisipyo pagkatapos ng Sultan Kudarat na ating pong madadaanan. Kung ating pong makikita ngayon, pinaganda natin yan dahil yan po ay ang gateway ng Bangsamoro government from Region 12. So yan po ating ambisyon. Maging sa mga munisipyo man, nais natin pagandahin ang mukha ng mga munisipyo, hindi lamang munisipyo,
Mangsamoro na ang totoong turo ng Islam. We have to be a peace-loving individual. Mahalin natin ang bawat isa. At yung pagkakaso-kaso na yan, na walang katotohanan, yan ay dusa. At dala-dala mo yan hanggang sa kabilang buhay. Kaya ang sabi ko na, kung may dagat, tumaalo sa taas, sunod ka. Kasama sa ilalim ng langit na malino, makikita mo kung sino ang totoong may gawa. Ang aking binagin kanina, ang bayan ko na lugar ko, na ito lang aking bayan. With the 33,000 votes, walang kalaban. Ang bayan ng Patuan, may kalaban, pero sabihin natin, hindi tayo masasero dyan. Bagos, tayo ay sobra pa ng kalahati. Pagpatagay natin is 80%, bigyan na natin sa kabila. Bayan ng ang Patuan. Ang sabi ng ating vice-gobernador, kaya niya may pagmalaki ang kanyang 5 munisipyo na meron 80,000 votes. Ang bayan naman ng Gallo Paglas, nandiyan ang GSKP, nandiyan ang Paglas, which is our mayor is leading in the survey. Nandiyan ang bayan ng Paglas, Pandak, ang GSKP, walang kalaban, ang SSB, pero na rin, halos wala rin laban, kaya hindi naman namin kinakailangan ng gulo. Kung baga sa isang laro, pag alam mong panalo ka, kinakailangan pa ba namin magkaroon ng drama? Hindi namin kinakailangan magkaroon ng drama. The way back 2019, tandaan po natin, ang grupo ito ay nagsasabi ng totoo. Yes! Kung ang kadamo panalo ka, then let it be. Kung ang kadamo ay matatalo ka, then that is your destiny. And I always believe in that wording, that is your destiny. A destiny is a destiny. But inshallah, sa forma namin na ito, tulad ng aking binanggit kanina, nag-aantay lamang kami ng aming proclamation upang upumuli sa lawigan ng Maguindanao del Sur. Of course, my Vice Governor, Dato Benson ang Patuan, numero 1. Ang aking Congressman Tong Muhammad Paglas, number 2. Ang inyong lingkod, ang ating Maguindanao del Sur, Governor Day Maria Saldi Maguindanao, numero 1. Tandaan nyo naman, sa balota 211. Not 2 si Congressman Tong, then ako 1, ating vice gobernador number 2. And number 1, ang ating mga board members, bahid sa hara upang ang Patuan number 1, kakadyan mga pagod, ang Patuan mga pulis, mga pagod number 5, Kaang Dinglog number 8, Dato